Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay halos lahat naman yata ng bahay o masasabi natin 99% ay merong ketchup sa US. Pero dito sa Pilipinas yata pati sa toyo ang sure na meron, no? But naisipan ko pag-usapan to dahil nung isang araw nandun ako sa isang fast food. Napansin ko may isang bata na yung kanin ay halos buhusan niya ng ketchup. At siguro isang pirasong manok kinakain niya pero ang daming ketchup. Naisip ko, healthy ba to? Yung bata ang medyo chubby-chubby. So, nag-research ako tungkol sa ketchup. Dinamay ko na rin pati po yung tomato sauce, yung ginagamit nyo sa pang spaghetti, di ba? Ano ba ang health benefits niyan kung meron man? Pero ano naman yung risk ng pagkain ng sobra-sobra? So pag-uusapan po natin yung mga bad effects ng ketchup at tomato sauce, no? Syempre pag sinabing bad effect, kung konti lang naman siguro, paminsan-minsan, wala namang problema. Dahil alam nyo naman, di ba, ang tomato o kamatis sinasabing mayaman sa lycopene, may mga vitamin A. So may sustansyang dulot yan. Pero pinag-uusapan po natin kamatis, hindi po yung prinases o yung nandun na sa botelya o nandun sa may mga dispenser. Ang pinag-uusapan natin yung kamatis na fresh. So, ginagawang parang marketing promo, di ba? Ketchup, may lycopene. Sardinas, may lycopene dahil di ba merong sardinas na gawa sa tomato sauce, di ba? So, yan ang pag-uusapan natin. Sino ba naman ayaw na habang kumakain ka ng mga french fries, nakasawsaw ka dyan sa ketchup? Sino bang ayaw kumain ng hotdog? Siyempre, masarap din ng hotdog na may ketchup. Masarap din ng burger na may ketchup at yung spaghetti. Minsan nga, pag walang-wala, hindi na tomato paste o tomato sauce ang ginagamit. Ang ginagamit, ketchup, di ba? At siyempre, ang lumpiang Shanghai, masarap din isawsaw sa ketchup. Pati na yung tortang talong, naku, paborito ko yan. So, bago natin talakayin yung bad effect ng pagkain ng ketchup o ng mga tomato sauce, no, mga pagkain may tomato sauce, alamin muna natin yung history ng ketchup. Alam nyo po ba kung saan at kailan nag-originate ang ketchup? Sige, guess nga kayo, bigyan ko kayo ng 5 seconds. Lagay nyo po dyan sa comment section. Saan sa tingin nyo gawa ang ketchup o sino nakaimbento? Kano? Mga taga-England? Germany? Siyempre, hotdog siguro. German hotdog, no? Yun. Alam nyo po kung saan? Ito po ang sagot. China. Aba, ketchup, China? Ba't ganun? Talaga doon kayo magugulat kasi ang origin po ng ketchup ay nagmula sa China. Pero, hindi po yung kulay pula. Yung ginagamit ng mga Chinese nung araw ay yung tinatawag na pickled fish. So, ibig sabihin parang binagoongan, parang gano'n, o ginagawa yung toyo o soy sauce. Dark ang kulay at very thin, hindi siya malapot na kagaya ng ketchup. Ito ay parang toyo, patis. At ang tawag sa Chinese, ketchup. Yon, ketchup. Doon nang galing yung salitang ketchup. Doon sa Chinese word na ketchup. O kaya ketchup. Yan, fish sauce ang ibig sabihin. Alam natin fish sauce, di ba, yung patis, di ba? Ngayon, nung 1812, diyan ho nag-umpisa yung paggawa ng ketchup. Pero nung 1812 lang naging it wasn't until 1812 bago naging tomato ang base ng ketchup. O yan, so may alam na kayo ha. So 17th century pa, nag-umpisa na yung ketchup ng mga Chinese, pero parang patis lang yan. Tapos, nung 1812, dyan na nag-umpisa yung tomato-based ketchup. Nung 1830, tomato ketchup used to be sold as a medicine. So ang promotion nito noon ay ginagamit daw tong gamot sa mga nagtatae, hindi matunawan o kaya mga naninilaw. So mag-research po kayo para alam nyo lang yung history, magandang alamin, di ba? At noong 1876, yung isang Amerikanong businessman na ang pangalan ay Henry Heinz, kaya may mabibili kayo, di ba, tomato Heinz, di ba, na ketchup?
Siya ang nakaimbento na gamitin niya yung word na tomato ketchup na sa kanyang mga botelya. Ito ay pinagsama-samang distilled vinegar, hinog na kamatis, brown sugar, salt, at maraming mga spices. So, diyan nag-umpisa. So, siya pala ang kauna-unahan nagbenta ng commercial na tomato ketchup. Yan, 1876. Abay, kung magawa pala ako ng examination, tingnan natin nga kung sino yung mga makakasagot. Then, yung Heinz Company, na original, ang spelling niya ng ketchup ay C-A-T-S-U-P. Ketchup. Kaya magtataka, dalawa pala ang spelling ng ketchup. Merong K-E-T-C-H-U-P at meron naman ketchup, pero pinalitan niya ito, kinalaunan, ginawa na nilang ketchup. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung word na K o kaya letter C. Depende po yan kung saan bansa. So, ang tanong, ang tomato ketchup ba ay talagang dangerous? Tulad na sinabi ko, itong sinasabi kong danger ay nakikita natin kung nasobrahan, araw-araw, at nasobrahan ang inyong paggamit ng ketchup. So, kano karaming ketchup? Mamaya, i-explain ko. So, sabi ng mga expert, ang dahilan daw kung bakit may danger daw sa paggamit ng tomato ketchup, kasi daw, marami daw itong preservatives, may mga chemicals, na yan daw ang nagbibigay ng danger ng pagkain ninyo o paggamit ng ketchup. Yung mataas na level ng asukal, salt, fructose, mga corn fructose yan, preservatives, corn syrup, pag kinombine nyo yan, masama po yan sa ating katawan. Again, pag araw-araw at sobra. So what are the bad effects of tomato ketchup? Yan, pati sauce po, yung tomato sauce, no? Kasi lahat ito ay process na to with chemicals and other additives, no? Number 1, at alam ng lahat ito, palagi kong sinasabi sa pasyente, kung kayo may acid reflux o nag-hyperacidity, huwag kakain ng tomato. Ang pinag-uusapan, tomato paste, tomato sauce, pati na rin po ang ketchup. Bakit? Ang kamatis ay mayaman sa citric saka yung tinatawag na malic acids. Itong dalawa na to ay nagkukos ng acid reflux o hyperacidity o heartburn pag ito'y nakain nyo ng sobra-sobra. Even mga sensitive na tao, maski na isang kutsarang ketchup lang nakain nila, pwedeng atakihin na sila ng acid reflux. Number 2, obesity. Ano ba yung obesity? Yung pag-gain ng timbang na higit sa 20% ng ideal weight nyo. Too much sugar and preservative are present in tomato ketchup, which can lead to increased body fat and obesity. Number 3, allergies. So kung kayo po'y may allergies, pati yung mga may hika, isang uri ng allergic reaction din yan. Iwasan nyong kumain ng mga may kamatis o kaya mga tomato sauce o kaya ketchup. Bakit? Ang tomato ay may taglay na histamine na nagdudulot ng iba-ibang klaseng allergy pag ito'y nakain nyo ng madalas at araw-araw. Yan. Depending on how your body consume it, it can also make a person throw up, yung naduduwal pag marami, o kaya pwede magkaroon ng diarrhea. Number 4, heart diseases. Abay, isipin nyo ba, sinasabi na tomato, may lycopene, good for the heart. Oo, nandun na tayo. Pero, pwede po ang regular na pag-consume nyo ng mga tomato ketchup ay pwede mag-produce ng mas maraming fructose corn syrup sa katawan nyo na nalilink sa pagtaas ng triglycerides at pwede magkaroon ng heart diseases. So kung mataas ang triglycerides nyo, hinay-hinay po tayo sa pagsawsaw dyan sa ketchup. Number 5, at ito ay hindi malamang alam ng karamihan, joint problem. Kung kayo po'y may masakit na mga kasukasuan, dulot ng arthritis na tinatawag na osteoarthritis, rheumatoid, o kaya yung tinatawag na gouty arthritis, iwasan nyo ang paggamit ng sobrang ketchup o mga tomato sauce. Bakit? Excessive tomato consumption frequently has a negative effect pagdating sa swelling saka mga joint pain. Ayan, so nagtataka kayo bakit ganon? Kasi pag kayo po'y naparami ng pagkain nito, magkakaroon ng pamamaga, sakit na mga kasukasuan nyo, lalong-lalo na kung kayo po'y may mataas na uric acid sa dugo. Ang tomato ay napatunayan na higher ang level ng uric acid nito sa inyong blood pag ito'y inyong kinakain ng madalas. Paminsan-minsan, walang masama. That means, kung kayo po'y may gout, pwedeng ito mag-trigger ng atake ng inyong gouty arthritis. Number 6,
Isipin nyo ba, pati kidney stone, pwedeng dahil dito? Maaring ang isa sa dahilan dito ay yung pagtaas ng uric acid na pwede ka magkaroon ng uric acid stone o bato sa bato na gawa sa uric acid. Consuming high sodium and processed foods increases the quantity of calcium in the body, which can increase the chance of developing kidney stones also. So pwede pong masyadong tumataas ang inyong calcium na pwede rin magdulot ng pagkaroon ng bato sa bato na gawa sa calcium. So dalawang problema, uric acid na mataas pa yung inyong calcium. Kaya pwede kayong magkaroon ng bato pag sobra. Number 7, kung meron kayong mga urinary problems, ayan, yung madalas magkaroon ng mga UTI, yung masakit ang pantog, masakit ang puson. Side effects ng consuming ng sobrang tomato sauce or ketchup ay pwede po magkaroon ng bladder irritation, difficulty of urination, hirap umihi, at increased urge to use the restroom. Kaya kung ang pasyente ay dumadaing na, Dok, bakit parang napapadalas ang pag-CR ko? At palaging andyan yung ihina ko, pero pag-ihi ko, konti lang, examinin nyo po kung kayo napapakain ng madalas na mga tomato-based na pagkain o kaya ketchup at yung sinasabi kong mga spaghetti at kung ano-ano pa. Number 8, sobrang paggamit din nito ay pwede mag-cause ng diarrhea. Tomato sauce contains high level of certain acid which can cause dehydration and disruption sa inyong digestive system na pwedeng humantong sa pagkakaroon ng madalas na pagpunta sa CR or diarrhea. Number 8, irritable bowel syndrome. Yung mga tao na parang palaging kakakain lang, nasa CR na, madalas na sa CR, ang tawag dyan, pagiging irritable ng inyong bituka. Symptoms range from mild to severe and includes abdominal pain and discomfort. Palaging bloated, palaging parang may hangin yung inyong tiyan o ang inyong sikmura. Alteration ng inyong bowel movement. Minsan nagbabago na yung pagdumi nyo. At yung mga side effect na to ay pwedeng dahil sa pagkain lamang ng mga may tomato sauce or ketchup. Kita nyo, napakarami, no? The key for everything is moderation. Ngayon, ang tanong, ano yung moderation pagdating po sa pagkain o pagsawsaw natin ng ketchup? Kasi sinasabi, moderation, iwasan masobrahan. Ano naman yung sobra? Ano naman yung pwede? Eto po. Kung wala naman po kayong acid reflux o wala kayong mga nabanggit ko, yung normal lang na pagkain, mga 1 o 2 kutsara, wag naman everyday, siguro every 2 or 3 days na may pagitan. So try to limit your intake to no more than a few tablespoons at one time. Isang araw, isang kainan. So, not more than a few. Yung few na yan, sinasabi, maximum at least 2 tablespoons. So kung nakakaisang tasa ka ng isang araw, ang sarap nga naman, medyo maasim-asim na matamis-tamis, di ba? Iwasan na natin yan. So, the secret is eating ketchup in moderation, such as a few tablespoons at a time sa isang kainan. Wala namang risk na pwedeng mangyari. Still, if you're worried about your sugar and salt intake, lalo na kung diabetic kayo o kaya may high blood kayo, may acid reflux o heartburn na tinatawag or food allergy, mas maganda talaga limitahan. Kung maaari nga, alisin pa ang paggamit ng ketchup. Okay. So sana meron po ako na-share sa inyo, no? At mahalaga po ito dahil minsan may mga sakit po tayo na may mga mali lang tayong nakain. Ito, nagsawsaw-sawsaw ka lang dyan, tapos tumataas ang BP mo, nahihilo ka, nangangasim tiyan mo. Pupunta ka sa doktor. Dok, anong gamot? Yung pala, inalis mo lang to, ayos na. Di ba? So sa iba dyan na hindi pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan po, Dr. Gary C. Mag-subscribe po kayo. At i-thumbs up nyo po itong video kung sa tingin nyo meron po ako na-share sa inyo. At huwag kalimutan, ibahagi nyo rin sa ibang tao kung ano man ang mga natutunan nyo dito sa Gabay sa Kalusugan. Ayos ba? At huwag nyo kakalimutan palagi sinasabi, I heart GSK dyan sa comment box, ha? Kasi pag may ganyan, para nakikita ko na-appreciate nyo yung aking lecture, mas lalo ako nainganyo na magbigay pa ng maraming lecture sa mga susunod na araw. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat sa lahat ng nanood dito sa Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!